like, subscribe, and hit the notification bell. Hello sa mga kahabi natin dyan, sa mga idol natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. So tara, let's go mga kahabi dyan, mga idol. Back to basic tayo. So kasi hanggang ngayon, yung iba dyan, hindi naman talaga totoong coin collector. Nagko-collect lang yan dahil sa kagagawa naman ng iba na overpricing. Sobra-sobra ang presyohan mga kahabi. Masyado nang nahuhumaling yung iba, masyadong umaasa dyan sa mga ganun, or lintik naman kung gumawa ng thumbnail na 1,000 na daw yung halaga. So tayo mga viewers tayo, di ba? Pinapanood din natin yan mga yan. So matagal nang nag-umpisa pa lang tayo, matagal na tayong naloloko sa mga ganun mga kahabi dyan, mga idol. Kaya hindi na natin pinapanood yung mga ganyan na hindi naman natin napupulutan ng aral sa pagko-collect ng coin. So back to basic tayo mga kahabi. Pag ikaw nagko-collect ng coin, dapat meron kang magnifying glass. Para masilip mo, masipat mong maigi yung mga error ng coin, di ba? So may mga detalye kasi diyan na minsan wala, minsan kulang, minsan sobra. So yan ang halaga ng magnifying glass mga kahabi dyan, mga idol, pag talagang nagko-kolekta ka. Pangalawa, itong rubber, simpleng rubber lang mga kahabi. Para naman ito sa mga bago dyan, para naman ito sa mga ganitong error. So ang tawag sa error na ito is rotated die error or die rotation mga kahabi. Kailangan simpleng rubber o kaya sinulid meron ka. Kung talagang nahilig ka sa pagkokolekta ng coin, yan, dapat meron kang rubber at saka meron kang magnet. So may mga na-mint kasi na coin na na-mint siya na magnetic pero non-magnetic siya. So error yun mga kahabi, rare. Bigera yung ganun. So kailangan may magnet ka. So pag halimbawa ito piso, non-magnetic to itong mula 95, non-magnetic siya. So pag may magnetic siya na may na-magnet ka, error na yun mga kahabi. So itong isa naman na coin is 2009, magnetic na to mga kahabi. So dapat may magnet ka. Pag hindi na magnet yan, kasi design siya na magnetic, pag hindi na magnet yan, ibig sabihin error yun mga kahabi. So pero rare yan, ganong klaseng error mga kahabi. May nakikita tayong pailan-ilan na ganon. So yan ang dapat natin kinokolekta, yung mga error ng coin. So pang-apat dyan is yung timbangan, yung maliit. So timbangan na nakadesign sa magagaan, hindi yung timbangan ng bigas mga kahabi dyan, mga idol. So pag kulang sa timbang, posibleng may error yan mga kahabi. Pag kulang sa timbang, so wala tayong timbangan, dapat may timbangan, di ba? Yun, ganun dapat ang mga simpleng kailangan natin sa pagko-kolekta ng coin. So dito na tayo mga kahabi sa mga bago natin na nakolekta. I-share lang natin ha. Wala tayong sinasabing buying tayo dito. Sinishare lang natin yung idea na dapat nyong makolekta. So ito yung pinagkakaguluhan ninyo na overlapping na 30k na daw yung halaga. So napakamahal na mga kahabi. Dapat pag nagko-kolekta ka ng coin, alam mo kung ano yung content, alamin mo kung anong metal content ng coin na hawak mo. Kung may ginto ba yan or may silver content or yung rarity niyan. So kung ilan ba yung na-mint niyan, ilang piraso lang ba, o mayroon siyang error na one of a kind. Yan ang mga coin na
may malalaking value. Or yung mga hard to find na coin, medyo may malalaking value na rin yun mga kahabi. Pero wala namang ganyan kalaki na halaga. So malinaw na ginaganso lang tayo ng mga yan. Pinagluloko lang tayong mga viewers ng mga yan. So ito pa isa, pinagkakagaluhan tong piso na to. Pinapalabas nila na milyones na daw ang halaga, daang libo na. Ang dami nating piso na ganito mga kahabi. So hindi ganun kalaki ang mga presyohan yan mga kahabi dyan mga idol. So kung kayo talaga ay nagko-kolekta, dapat alamin nyo kung ano ba talaga, paano ba mag-collect, ano ba yung coin na dapat nating kolektahin. So dapat alamin nyo muna bago kayo nahuhumaling sa mga presyohan na yan, dahil malinaw mga kahabi na pinagloloko lang tayo ng mga yan mga kahabi dyan mga idol. Madali lang gumawa ng content na mayroon kang kasabwat or conspiracy ang tawag dyan mga kahabi dyan, may kasabwat ka para gumawa ng drama. So malamang yung iba dyan ganun ang ginagawa mga kahabi dyan mga idol. So tayo dito, ang binabasihan natin na price is yung record price lang ng numista. Pero take note mga kahabi, ang numista ay hindi selling, hindi siya nagbebenta ng coin at hindi bumibili. So ang binabasihan natin dyan is yung price monitoring lang mga kahabi. So mga nakalap nila na information galing din sa mga members na numismatics, mga numismatis, mga coin collector. So dyan tayo bumabase ng price natin. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating presyo dito mga kahabi. At hindi rin tayo nagpapalabas ng presyo dito na napakalaki na kunwari bibili tayo. So bumibili man tayo mga kahabi, hindi na natin tinathumbnail dito. Kasi ayaw natin na umasa kayo, ayaw natin paasahin yung mga tao katulad ng ginagawa ng iba dyan. Halos mabaliw-baliw na yung iba dyan. Kasi ang lalaki na ng presyo eh. Ang problema dyan, nakakadamay kayo mga kahabi, nakakadamay yan mga yan. So yung mga viewer nyo pumupunta dito sa mga matitinong nagko-kolekta, nagko-comment, so nagagalit pa yung iba. Ganun kayo magpaasa mga kahabi. Yung ibang mga vlogger dyan, ganun kayo magpaasa ng mga viewer nyo. So malinaw na pinagloloko nyo lang yung ibang viewer nyo dyan. Kasi yung ibang viewer nyo dyan napunta dito sa mga ibang channel. So dito nagngangawa. So mga kahabi dyan, isi-share na natin baka kung saan pa tayo mapunta. So isi-share na natin yung mga bagong nakolekta natin. So pag kayo nagkolekta ng coin, dapat yung mga hard to find, semi hard to find, maganda yung condition, may rare at legit error para hindi tayo paulit-ulit kung ano talaga yung may mga value na coin. So itong 2012, dito tayo mga kahabi, ang ganda pa ng condition kasi nito. So dalawang reverse nito mga kahabi, ang 2012 ng 5 peso BSP ay may dalawang reverse. So reverse 2 yung isa, itong hawak natin is reverse 3. So itong reverse 3 ang may mataas na value mga kahabi dyan. Presyo ng numista yung binabasihan natin. So hindi tayo gumagawa ng sariling presyo natin dito mga kahabi. Ang price value nito na nasa record ng numista is nasa 210 pesos sa uncirculated. Pero malabong makakuha ka ng uncirculated nito mga kahabi. Kasi kaya nga tayo nag-hunt. Ang nahahunt nating mga barya is nasa sirkulasyon na. So kumbaga nakalat na. So hindi ka na makakita ng uncirculated. So pwede tayo makakuha nito mga kahabi yung mga tipong almost uncirculated or extra fine, yun lang kaya nating makuha nito mga kahabi. So ito ay maganda pa ang kondisyon.
So, reverse 3 to mga kahabi ha. Ito yung reverse 3, dalawang klase yung reverse nito, yung isa is reverse 2. So, itong reverse 3 ang may mataas na value. So, ito pa yung bagong nahunt natin, oh. So, madungis-dungis pa siya. Ito ay frosted na 2015 mga kahabi dyan. So, pwede na natin kolektahin to kasi habang tumatagal is magiging hard to find na to sa dami nang nagko-collect ng coin mga kahabi dyan. So, ito rin. Itong isa pa to. Itong 2012 ng 10 peso BSP naman mga kahabi. Mataas din ang value nito. So, itong 2012 mga kahabi sa 10 peso BSP series ay may single reverse lang mga kahabi. Ito ay reverse 3B. So, ito ay reverse 3 lang mga kahabi. Reverse 3B. So, mataas ang value nito mga kahabi sa record ng numista. Sa uncirculated ay may 210 pesos, sa almost or extra fine is nasa 42 pesos. So, ganun lang ang mga value niyan mga kahabi. Hindi na masama, di ba? In 10 piso mo magiging 40, 42. O, ganun lang. Hindi yung sasabihin mo umabot na tayo ng 100,000. Di ba? Ganun lang mapresyohan. So, hindi pa nga nasusunod yung presyo ng numista. Depende pa rin yan mga kahabi sa naghahanap na kolektor or kadil nyo sa usapan. Depende sa usapan nyo kung magkano mapagkasunduan yung presyo sa mga naghahanap lang ha. So, malimit na naghahanap dyan yung mga kolektor na bago. Yung baguhan pa lang kasi wala na sila halos makita sa sirkulasyon kasi pinagtatabi na ng iba. Lalo pat sinabi ng isang vlogger dyan or ibang vlogger dyan na napakamahal na, may tendency na mag-ipon yan ng ganong klaseng taon, ganong klaseng coin. So, maapektuhan yung volume niyan sa circulation. So, magiging hard to find na siya sa bandang huli. So, ito pa, itong semi-hard to find na 2,000. So, ganun dapat ang mga kinokolekt natin. So, makikita naman natin yung mintage niyan or percentage niyan kung mababa ba. So, agapan na natin kahit na magtabi-tabi na tayo. Kasi habang papatagal, tumatagal, magiging hard to find na yan. Sa dami na nagko-collect. Maganda pang kondisyon ito mga kahabi. So, pag tayo nag-collect, piliin na natin yung magandang kondisyon. Para medyo, pag may kadilmang kayo, medyo mataas yung value kasi makinis pa. So, yun lang mga kahabi dyan, mga idol. Maraming salamat sa panonood at God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Like, subscribe, and hit the notification bell.